Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sizes ng bond paper. Kung ano nga ba yung pagkakaiba ng mga sizes ng short bond paper, ng long bond paper at saka ng A4 size na bond paper. At pag-uusapan din natin kung paano, kung walang A4 size na bond paper, saan natin siya pwedeng ipaprint? Sa short bond paper ba o sa long bond paper? At kung lahat ba ng mga requirements ay sa A4 ba siya na size ng bond paper ipapaprint? Ayan yung pag-uusapan natin ngayon. So, una, alamin natin yung pagkakaiba ng mga sizes ng bond paper na ito. So, yung A4 size na bond paper, yung kanyang width ay 8.27 inches. Yung kanyang length naman or height ay 11.69 inches. Yung short bond paper naman, yung width niya 8 inches lamang. Yung kanyang length naman ay 11 inches lamang. So, kung i-compare mo yung A4 size sa short bond paper, mas malaki at mas mahaba yung A4 size na bond paper kaysa sa short bond paper. Dito naman sa long bond paper, yung kanyang width ay 21.59 cm or 8.5 inches. Yung kanyang length naman or height ay 13 inches. So, kung ikukumpara mo yung long bond paper sa A4 size na bond paper, mas mahaba at mas malaki yung long bond paper. So, yan yung kanilang difference ng kanilang size. So, yung A4 size guys at saka yung short bond paper, hindi nagkakalayo yung kanilang difference. Kasi yung A4 size sa long bond paper at saka yung short bond paper sa long bond paper, same. Malaki yung difference. Kasi di hamak na mas mahaba talaga at mas malapad yung long bond paper. So, next na tanong, kung walang A4 size na bond paper, saan natin pwedeng ipaprint yung ating requirements na dadalhin sa DFA sa araw ng ating schedule? Sa short bond paper nga ba or sa long bond paper? So, itong na to guys, tutorial na to, dati, nagawan ko na to ng tutorial. Pero noon kasi, last year pa yon siguro, sabi ko noon, kung walang A4 size na bond paper, sa short bond paper nyo siya ipapaprint. Yun yung sabi ko noon. Kasi yun yung na-research ko, nakalap kong information. Pero ngayon, kaya gumawa ko ng panibagong tutorial kasi in-update ko siya. Kasi nag-research ulit ako at ito na nga yung bagong update. So, di ba guys, yung ating confirmed online appointment, may ipapakita ko sa inyo. Ipapaprint yon, bali 4 pages yon na ipapaprint sa A4 size na bond paper. So, paano kung walang A4 size na bond paper sa inyong lugar, tapos wala na kayong time, nagmamadali na kayo, saan siya pwedeng ipaprint? Long or short? So, yung bagong informations guys na na-research ko, kapag walang A4 size na bond paper, pwede nyo siyang ipaprint sa long bond paper. Long kasi, at least, hindi man swak, at least hindi kulang. So, sobra lang siya. Kesa naman sa short bond paper, baka magkulang, mapuputol yung sulat, diba? Kaya, kung walang A4 size na bond paper guys, pwede nyo siyang ipaprint sa long bond paper. Okay? Uulitin ko. Pwede siya ipaprint sa long bond paper kung walang A4 size na bond paper. At yung next na tanong, kung lahat ba ng mga requirements natin ay ipapaprint natin sa A4 size na bond paper. So, diba, yung mga requirements natin, ito yung para sa new applicant, ito
ito yung mga first time pa lang nakukuha ng passport, yung confirmed online appointment, yung ating PSA, papotocopy natin yan, at yung ating isang ID, papotocopy natin yan. So, lahat ba yan sa A4 size ipapotocopy? Ang sagot guys ay hindi. Yung required lang na ipaprint sa A4 size na bond paper ay itong confirm online appointment. Yan lang yung nire-required nila na ipaprint natin sa A4 size na bond paper. Pero yung ating PSA at saka yung ating valid ID, pwede natin siyang ipaprint sa short bond paper. Short na guys, kasi kung long, sobrang mahaba, sobrang malaki. So, yung PSA guys, at saka yung ating isang valid ID, pwede natin siyang ipaprint sa short bond paper. Yung confirmed online appointment lang naman yung nire-required nila na ipaprint sa A4 size. Pero, tulad nga ng sabi ko kanina, kung walang A4 size na bond paper, paprint nyo sa long bond paper. Pero guys, hanggat maaari, gawa muna kayo ng paraan. Maghanap muna kayo ng mga shop, mga computer shop na merong A4 size. At kung yung last choice nyo, kung wala na talaga, marami na kayong napuntahan, kukunti lang yung computer shop sa inyong lugar, kung wala na talaga kayong choice, ayun na yung time na ipaprint nyo na sa long bond paper. Kung meron namang A4 size, sa A4 size kayo magpaprint. Kasi yun talaga yung nire-required nila. Choices lang naman yun kung wala na talaga. Okay? So, ito guys yung mga requirements, yung photocopy ng PSA para sa mga new applicant, tapos photocopy ng inyong valid ID, baliktaran yan guys, baligyan yan yung pagkakaprint niya. Then, ito yung 4 pages na confirmed online appointment, ito pinaprint ko to, yan, A4 size ito A4 size yan na bond paper. Ayan. Then, kasi ito, kung sa short siya, baka wala ng margin. Ganito na siya, wala nang sakto lang. Walang margin. Tapos, pag ganito siya, ganito sakto lang talaga, walang sobra. Whereas, kung long bond paper, may ano pa siya, may mga pasobra pa siya, may mga pasobra. Kaya, kung walang A4 size, sa long bond paper nyo siya, ipa-print. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nito mapanood ay nagkaroon or nadagdagan yung idea nyo tungkol dito nga sa mga sizes ng bond paper. At kung meron kayong mga katanungan guys, ay i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys, sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick nyo na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember guys, meron akong babasahin sa inyo. Forget the things that make you sad. Remember the moments that make you glad. Forget troubles that passed away. Accept the blessings that come your way. Parang ang point dito guys is that kalimutan nyo na yung mga bagay na nagpapalungkot sa inyo. At yung mga alalahan nyo na lang yung mga bagay na naging masaya kayo, yung mga nagpapasaya sa inyo. At kung ano man yung mga blessings na dumarating sa inyo, ay i-appreciate nyo. Okay? Ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!